Arlene Flores, Bob Canica, at Victor Akins. Atin din alalahanin ang ating mga limao na sina Telma Andres, Nectali Sabasa, Lourdes Benjamin Gal, Sandres Man, Luisa Victorio, Art Santos, Agustin Guzman, Mame Bata, Clarita Ortega, Nobel Vicencio, Lita Milan, Trinidad and Jorge Montevirgen, Armin Romaliosa, and Marciana Bautista. Magsitayo po ang lahat para sa okasyon. Binati ng anghel ng Panginoon si Maria. Narito ang alipin ng Panginoon. At ang Verbo ay nagkatawang tao. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ipinalangin ko kami sa Santang Ina ng Diyos. Manalangin tayo. Yesus Kristo anak mo, at ang pamatay sa krus,
pinagkalooban tayo ng Panginoon ng malakilang uri paraan ng komunikasyon para sa ikalalapit natin sa Kanya at sa isa't isa. Sa pagpapasalamat sa mga ito, alamin natin, ginagamit natin ang mga ito ayon sa Kanyang kalooban at plano. Ipinagkaloob mo sa amin ang mga komunikasyong panlipunan para magkaroon ng pagkakaisa at pagkalinga. Patawarin mo kami sa paggamit nito sa pagpapailan ng mga hanggaan at karanasan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ipinagkaloob mo sa amin ang mga komunikasyong panlipunan para sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng kaligtasan ng sangkatauhan. Patawarin mo kami sa paggamit nito sa pagpapalaganap ng masamang balita ng mga kalulian. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Pinagkaloob mo sa amin ang mga komunikasyong panlipunan para itaguyod ang katarungan at pagmamahal sa katotohanan. Patawarin mo kami sa paggamit dito bilang daluyan ng kasinungalingan at kasangkapan sa pang-aapi. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at pumamayan hanggang marating natin ang buhay na walang hanggan. Amen.
siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya ay kasama-sama niya, kanyang pinagbibilingan sila. Huwag muna kayong aalis sa Jerusalem. Hintayin niyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit hindi na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya nang magkasama-sama si Jesus at mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatapad na ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay tinagdaanan ng Ama sa kanyang sarili kapangyarihan. At hindi na kailan pa malaman ninyo kung kailan yun. Ngunit binigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya inakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya, at natakpan siya ng luna. Habang sila ay nakatingin sa langit, dalawang lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito at nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad na nakita ninyo pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Pagpapahayag mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Jesucristo ang dakilang Ama na pagkalooban niya kayo ng Espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakakilala sa Kanya. Naway managin ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating nakasahan sa Kanya katapos sa akin. Ito ay ang kaluwalhatian ilaan niya sa kanyang mga hiliran at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan ninyo ang muling buhay kay Kristo at nagbuklog sa Kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng pag-ahari, pamahalakan, kapangyarihan, at pangalan, pamahalaan. Higit ang lahat ang kanyang pangalan kaysa sa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahon ito, kundi pati sa darating. Ipinailawan ng Diyos ang pamamagitan ng Kristo ang lahat ng bagay at siya ang dalawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ng Kristo, ang kapustusan niya at nagpustos sa lahat ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Bilang pag-aaral sa Ebanghelyo, sitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay Mateo. Noong panahong iyon, ang 11 alagad ay nagpunta sa Galilea, sa bundok ng tinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, siya ay sinamba nila, bagamat may ilang nag-alinlangan. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ibinigay niya sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan sa sunod sa lahat ng nagputos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Kaya meron tayo mga kapatid na naka-costume, no? Ang ganda yung kaya nagkakasubukan, no? So, pakalaman sila. Simula po noong 2005, mag-isa akong sumasakay sa aeroplano, papunta rito sa US para magbakasyon at makasama ang buong pamilya dahil nandito sila sa US noong panahon iyon.
Pero noong 2021, nakasama ko ang mami ko na sumakay sa aeroplano para tumira rito sa US. Alam natin lahat ang pakiramdam kapag nakasakay tayo sa aeroplano habang dumulukaw sa bintana ng aeroplano sa ibabaw ng mundo. Ang pakiramdam ay para tayo nasa cloud 9, no? Because we are on top of the world. Ngayon po, dinidiriwag natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit. Kailangan nasa panahon po tayo ng muling pagkakulay ng Panginoon. At sa susunod na linggo, Pentecostes, ay ang muling linggo sa Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At sa narinig natin na ang 11 alagad ay nagtungo sa Galilea, sa bundok na nagturo sa kanila ng ating Panginoon Jesus. At nasaksihan nila ang Panginoon on top of the world. Okay? Dahil nakita nila siya umakyat sa langit. Pero bago siya umakyat sa langit, meron po siya sinabi sa kanyang mga alagad. At napakahalagang ating isa-isahin yun. Ang sinabi niya, humayo kayo. Humayo kayo. Sa unang pagbasa na hinako sa gawa ng mga apostol, dalawang anghel ang nakitang katabi ng mga alagad. Ang sabi nila, mga taga-Galilea, bakit kayo narito nakatingala sa langit? Kasi nakita si Jesus ay on top of the world. Kaya tumingala sila. At sabi ng mga anghel, itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad na nakita ninyong pag-akyat niya. Kung minsan kapag may nakita tayo po sa langit at na tayo tumitingala, parang ang sarap ng mating nakatingala at nakatunganga na lang sa langit. Okay? Pero ang sasabi ng Panginoon, humayo kayo. Ganito rin ang ginagawa natin pagkatapos ng misa every after the Mass. Nasabi pa rin, go! Humayo kayo! Dahil kailangan yung simulan ng inyong gawain at misyon sa mundo. Okay? Huwag kayong tumambay sa simbahan. Humayo kayo para sa isang misyon na dapat niyong gampanan. Kaya yun po ang unang paanyaya, humayo kayo. Ikalawa, sabi ng Panginoon, gawin ninyong alagad nyo ang lahat ng bansa. Mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. 2/3 na populasyon sa mundo ang hindi pa nakakilala ng Kristo. Kung meron po tayong mahigit na 6 na bilyong tao dito sa mundo, 2/3 doon hindi pa nakakilala ng Kristo. Ibig sabihin mga more than 4 billion people ang mga tao ang hindi pa nakakilala ng Kristo. Ang mga less than 2 billion people ang nakakilala ng Kristo. Okay? 2/3. Sigurado ako na merong malaki at malawak na mundo sa labas ng simbahan ito ng St. John na hindi pa tapos na nakakakilala kay Kristo. Hindi po natin kailangan pumunta sa malalayong mga lupain para masunod itong sinabi ng Panginoon. Dito lang sa bansang ito, masusunod na natin ang sinasabi ng Panginoon sa atin. Ano na ba ang inyong nag-iambag para gawing alagad ni Kristo ang lahat ng bansa? Ilan na ba ang mga kaluluwang na ilapit ninyo sa Panginoon? Naipakilala niyo ba si Kristo sa inyong asawa? Naipakilala niyo ba si Kristo sa inyong mga anak? Naipakilala niyo ba si Kristo sa inyong mga kaibigan?
at mga kasama sa trabaho? Bumubuti ba ang mga tao sa inyong mga sariling tahanan at lugar na inyong pinaghahanap buhayan dahil sa inyong halimbawa? Sigurado akong maraming tao sa labas ng simbahang ito ang naghihintay para pinagpagapit ninyo sila kay Kristo at para maging kanyang mga alagad. Ikatlo, bautismohan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Napakahalaga po ang binyag at bautismo sapagkat sa bisa nito, nagkaroon tayo ng ugnayan sa Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Naging mga anak tayo ng Diyos sa bisa ng binyag at naging bahagi ng simbahan ang katawan ni Kristo dito sa mundo. Naging pinagmana tayo ng langit at buhay na walang hanggan. At ang langit ang siya nating tahanan. Kahit tayo citizen at permanent resident ng lugar na ito, balang araw, aalis tayo dito. Wala pa mananatili dito. Hindi tayo forever dito. Dahil ang tunay na ating tahanan bilang mga binyagan ay ang langit kung saan umakyat si Kristo. Sa bisa ng binyag, tayo po ay niligtas ng ating Panginoon. At ikaapat, turuan silang sumunod sa lahat ng pinag-utos ko sa inyo. Alam niyo po, kapatid, ang utos na ito ay hindi lamang para kay Papa Leon XIV para sundin niya, no? Hindi lamang para sundin ng mga kardinal, obispo, pari at diakono. Hindi lang ito trabaho ng mga katekista at mga guro ng pananampalataya. Trabaho nito ng mga magulang, sapagkat ang mga magulang ang kinikilalang mga unang guro ng pananampalataya. Ang mga magulang ang kinikilalang mga unang katekista ng kanilang mga anak sa kanilang mga tahanan. Muli ang sabi ng Panginoon bago siya magat sa langit, umayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Binyagan ninyo sila sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turuan sumunod sa lahat ng pinag-utos ko sa inyo. Sabi po ni Santa Teresa ng Avila, wala na ang katawan ni Kristo sa mundo dahil umakyat na ito sa langit. No? Kahit hanapin ninyo, wala na ang katawan ni Kristo dito. Nasa langit na yung si Kristo. Dito sa mundo, wala na siyang katawan, kundi ang inyong mga katawan. Wala na ang kanyang mga kamay, kundi ang inyong mga kamay. Wala na yung paa niya rito dahil magkaikat niya sa langit, kundi ang inyong mga paa. At wala na rin ang kanyang tinig, kundi ang inyong mga tinig. Kaya hayaan ninyong kumilos si Kristo sa pamamagitan ng inyong katawan. Hayaan ninyong maglingkod si Kristo sa pamamagitan ng inyong mga kamay. Hayaan ninyong magmisyon si Kristo sa pamamagitan ng inyong mga paa. At hayaan ninyong magsalita si Kristo at ipahayag ang kanyang mabuting balita sa mundo sa pamamagitan ng inyong mga tinig. Sapagkat tayo ngayon ang kanyang mga kamay, tayo ngayon ang kanyang mga paa, tayo ngayon ang kanyang mga tinig, tayo ang katawan ni Kristo dito sa mundo. Katulad po ng mga lagyan, mga kapatid, sundin natin ang mga sinabi ng Panginoon sa Ebanghelyo at balang araw sa tulong ng kanyang awa at
the world kapag iniakyat niya tayo sa langit. Amen. Magstayo po tayo at susunod natin pahaya sa ating pananampalataya. Sumaan sa pagkaya ko sa Diyos ang Panginoon sa lahat. Sa may gawa ng langit at lupa. Sumaan sa pagkaya ko. Hindi pumapipusik sa kanilang pananampalataya. May pahayag na wala niya ang aking pananampalataya. Kristo muling nabuhay na lagi sumasa atin hanggang sa huli natin hininga. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa lahat ng kabataan, maging matagawal sila sa kanilang pananampalataya. Dahil sa Kristo na muling nabuhay, para masigasig ng isa buhay ang katotohanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga media practitioners at vloggers, gamitin naman nila ang paglalim nilang kaloob ng Diyos sa komunikasyon sa pag-uulat ng katotohanan at di fake news. Manalangin tayo sa Panginoon. Para sa mga tagapagtaguyod ng misang ito at sa bawat petisyon at intensyon ng katalasan at aklat ng panalangin, manalangin tayo sa Panginoon. Tahimik namin idalangin ang ating mga kahilingang pansalita. Manalangin tayo sa Panginoon. Pagkailangan kami. Ama, sa palingan ng pagkakyat ng iyong anak na si Jesus sa langit, pakinggan mo ang aming mga panalangin at ratagin kami sa aming sikap na mahalin siya at ipangalan ang kanyang tulong. Pinipiling namin ito sa ngalan ng Jesus na aming Panginoon. Magsiyo po ang lahat para sa pag-aaral.
namin mga kapatid ng ating pagkakain ay maging kalugod sa Diyos ang mga pangyarihan. Tanggapin ng ng Panginoon ang paghahain sa iyong mga kamay sa kapulitan niya at kalakaran sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng banal. Ama namin lumikha, kapundahan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginagawa namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagdulog mo sa pagganitong pagpapagitan ng makaloob mo at ng aming mga alay, kami ay makasama sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin din, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay kasalamatan. Ama naming kapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Yesu Cristo, na aming Panginoon. Noong siya'y muling nabuhay, siya'y nagpakita sa mga niyang mahal. Samantalang siya'y kanilang kapisan, siya'y umakyat sa kalangitan. Sa kanyang pagluklog sa kanang kamay mo, aming mga kapwa niya'y ginaliniba sa iyo. Kaya kaysa mahal ngayon na nagsiyalik ng pagtuwing sa iyo, nang walang hupay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Hesus Kristo, at sa pagkakita ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa ang pinitipo ng iyong sambayanan, upang mula sa pagsikat hanggang sa pagdulog ng araw, maihanda ng malinis na alay para sa mahing ng iyong ngalan. Ama, sinasama namin, pakabanalin mo sa pangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoon sa Kristo na nagbukas sa pagdiwang ang misteryo nito. Noong galing pagkano siya, ginawa kanya at tinapay, nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Ibigay niyo sa iyo ang kanyang mga gandang bingka. Tanggapin niyo ito at kami. Ito ang aking katawan,
salamat sa iyo at ng puri. Ibigay iyo sa kanyang mga nagandang wika. Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo para sa inyo at para sa lahat ay lubos. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin nito bilang pag-alala sa akin. Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, minumulita namin ang pumatay ng iyong anak, ngayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pagakyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananalitan. Kaya bilang pasalamat ngayon aming nialay sa iyo, ang buhay at walang pagkahain ito. Tunghayan mo ang nandunay pa ng iyong simbahan. Pagdan mo ang iyong anak, nagkali ng kanyang buhay, upang kami ay pagkakasundo sa iyo. Loobin mo kami magsali-sali sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo, at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami ng ba ay gawin niya ng handog ng habang panahon talaga at talaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kay siya na kinalang Diyos ang Mahalong Maria na aming digna, ng kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kay siya ng Apostol Mama Mateo, ni San Juan ang Evangelista, ang banal na pinaralan at pinibindol mo namin, at kay siya ng lahat ng mga banal na aming inaasahan lagi at kinuusap para sa aming kapakanan. Ama, ang tunay na lang magkasundo sa iyo ay magpagbuman naman ang kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na simbahan ni Leon ng Jose, ang aming obispong si William, ng kanyang mga obispo at buong kapalitan, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga hilingan ng iyong angkan na ngayon inipuno sa iyong harapan. Ang mga wakil, gupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at tuwing sa iyong kaharian ang mabatid namin limaw at ang lahat ng mamisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasa na kararating sa iyong ibig at sa kasamang pagkamasa ng iyong kalingigang walang mali. Sapagat aming pasasilayan ang iyong kagandahan sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo na siyang pinag-araanan ng bawat loob sa aming kamulihan. Sa
Sabay-sabay po natin pahayag ng lakas loob. Hinihiling namin kumiyaya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa daanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng magpapahayag ng pagligtas namin sa Yesu Kristo. Panginoong Yesu Kristo, tanging sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aking nagpapalataya at huwag ang aking pagkakasala. Pagkalooban sa kami ang kapayapaan at pagkakasa ayon sa iyong kalooban. Kasama ang Espiritu Santo, magpapatuloy ng mga. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sa inyo. At sa inyo. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Amen.
Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magtutuloy sa iyo, ngunit sa isang salitang mo naman, ay gagawin na. Kung ito ang paglalaya, lamang ang mga bata, nawa'y mamanaan na hirap na
anniversary. This will be our 25th anniversary of Misa ng Sabayan here at St. John. And we will be having it on the 28th of June. It's the fourth Sunday instead of the third. It's the fourth Sunday of June. This is our Mass, this is our Eucharist, this is our celebration. So let us gather once again. Bring your family and friends and together thank the Lord for this momentous event. We're also looking for volunteers for sponsoring the Mass in the coming months. So if you're celebrating your birthday or your wedding anniversary, please step up to volunteer for sponsoring the Mass for the allowance of our celebrating priests. You know, the price of gasoline is going up. And also to sponsor the food for the reception. Please join us for our weekly prayer meeting and meeting service every Sunday between 5 and 8 here at St. John, Evangelist Gallery Space, except the third Sunday. After the Mass today, we will be having our annual Flores de Maria, where we celebrate the month of May as the month of our Mother Mary. We thank her for our devotion, flower offering, and procession of our beautiful mothers, sisters and daughters dressed up as Mama Mary. Join the Spirit of the Lord in prayer communities gratefully for the participation in the groups, organizations, and families of this celebration. Servant leadership, join the Spirit would like to acknowledge and thank the Flores de Maria group, led by Luz Ramallosa, Gigi Refugia, and Estela Pablo. Adopting participants and preparing for the costumes to reflect the different images of Our Lady. Thank you for making this tradition alive in the hearts of all, especially the kids. After the recession song is remain seated and we will start the procession. You will be directed by the Flores de Maria team, and crowning of the Blessed Virgin Mary will be done. You will put it on you. There will also be a small salsa afterwards. It will be this full Jeep. We now invite the birthday celebrants and anniversarians for the month of May for the blessing. Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng buhay sa inyong ginawa sa inyong pagkakapagpili na nagdito ng ilang arawan ngayong buwan sa Mayo. Naway impulso ng pagpuloy na bigyan ng lakas ng mga kawan, wala na ang simpan, tungo sa tamang pagkasya, at din pong hindi at muli ang kahilingan sa kanilang mga puso. Bigyan niyo po sila ng mga pamilya at mga kapag-ibigan, mga sila sa oras ng mga suliranin. At yung pagpapagawin sila sa inyong lumahal. At gawin silang mga maglamang taon, mga araw, buwan, ay magkaaya-aya sa inyong harapan. Hanggang sumasapit nila ang langit na tahanan. Ito yung hiningan sa Ama, Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Happy birthday to you. Sumayin niyo ang Panginoon. At sa inyo, Pagpalain kayo sa inyong pamilya at ang inyong buong pamayanan sa kanyang mapapangarihan at pagligtas sa Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, simulan niyo na ang inyong misyon.
Salamat sa Diyos. Pwede na siguro tayo mag-shortcut. Dito ka na lang. JR, pinipla ko sa'yo. Ang dami mong roll. Apir ka kay nanay. Ang dami mong roll. Welcome to lahat yan eh. Right? Ano kay TV, di ba? Kay TV. Solo. Sa harapan talaga ng ano. Thank you.
It's a July. No. Kapila na yan. Ay, kamalawan na. Jay, ano itong banner ko? Kasama mo ba? Ayun. Mabuti nga na ano siya. Baka mausap siya. O, tingnan mo si Tito JR mo. Photographer naman ngayon. Tito kayo. JR, anak mo. Sabi dito. Sabi dito na. Diyos ko. Shaggy. Kailangan. Saan ang pinagpuli? Sa ano? Isa. So, siguro. Dadaan ako. Rivals, Aiden.
glasses. Buti lang naka-glasses si Tumisa oh. Ako, sakit ang ako. And smile. Claxton. And we have come here around the statue of the Virgin Mother. This person teaches us about the gospel. The greatest in the kingdom of heaven are those who are foremost in sanctity and love. Our Lord is not fit to serve, not to be served. He ruled all things
himself that he was lifted up from the earth, and the rain from the cross came down and gentleness and love. And Our Lady, whose glory we proclaim today, was the humble servant of the earth when she was on earth. She gave herself utterly to her Son and His Spirit. With Him and under Him, she was in our redemption. Now, in the glory of heaven, she is still the God-bearer to Christ's brothers and sisters. She is the heirs of our eternal salvation. She is still the minister of holiness and queen of God. Alleluia Maria. Yung mag-offer na kayo ng flower. Excuse me. Ate G, offer mo. Sige mga bata. Ito muna, sa labas mo. Ayun ate. Ate, ayun. Praise the Lord is with you. Rest in Blessed is the creation of the flowers and field. God, our loving Father, pour out your blessings on His ground and His flowers, which you have given, so that we may enjoy their sweet fragrance and their beauty, uplift our hearts. O Mary, Queen of Heaven, mystical rose, let it be His crown and His
we make this dedication and we offer his prayer. Through Jesus Christ, who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit, God forever. Amen. We shall now for crowning of the blessed one. Final blessing. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Viva la Virgen! The Lord, And with your spirit. Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Viva la Virgen! Viva! Please stay for picture taking. Picture. Smile. Smile. We shall now bless the food in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Bless us, O Lord, and this thy gifts, which we are about to receive from thy bounty, through Christ our Lord. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Buon appetito. Oh no, take it while I'm serving.